Samantala, nagpahiwatig si Senador Raffy Tulfo na posibleng may dalawang miyembro ng kasalukuyang Senate majority na posibleng lumipat sa minority bloc. Kung pagmamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Opo. Yun yung dalawa maaaring lumipat. Sinabi ni Tulfo sa panayam ng unang balita sa unang hirit tungkol sa nangyaring walkout ng minorya sa sesyon noong May 26. Hindi raw kasi dumaan sa tamang proseso ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagang dumalo sa sesyon via online ang mga senador. Mamayang hapon uli magsesesyon ng Senado kasunod ng nasabing insidente. Sabi ni Tulfo, nakahanda muling mag-walkout ang Senate minority kung hindi pag-uusapan ng maayos ang mosyon. Nauna nang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang gusto ng majority ay magbotohan lang kung itutuloy ang pagtalakay sa mosyon o hindi. Wala pa raw usapan sa laman o substance ng mosyon. Alas 7 ngayong gabi ang deadline sa kampo ni Vice President Sara Duterte para sagutin ang summons ng Senate Impeachment Court. Ayon sa isa sa mga abogado ng Vice Presidente, hindi pa sigurado kung pupunta sila sa Senado para magsumite o kung ipapadala na lang via email ang kanilang tugon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Handa na ang ipapasang sagot ng defense team sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado ng BC na si Atty. Michael Powa, magpapasa sila ng sagot sa mismong deadline ng Senado na impeachment court. Pero hindi pa nila masabi kung personal silang pupunta sa Senado o ipadadala na lang sa email ang kanilang sagot. Sa media advisory ng Senado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, hihintayin ang sagot ng bise, kaya mas maghihigpit ng seguridad sa Senado. Sa gitna nito, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na tungkol sa impeachment trial, ang panukalang payagan ng mga senador na makilahok at bumoto online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. Sa July 6, sisimula ng paglilitis kay Duterte. Para matiyak ang seguridad sa Senado, oras na magsimula ng impeachment trial, nakikipag-ugnayan ng NCRPO o National Capital Region Police Office sa USAA o Office of the Sergeant at Arms. Regarding po dun sa paglalagay natin ng barrier, magdidepende po yan sa magiging koordinasyon po natin sa loob ng Senado. Sa ngayon po, ang nilalagay na lang po natin is yung ating mga personnel na para ma-ensure po na kahit na may mga dumadating po or may mga ralista na nagkakatipon-tipon ay maayos pa rin po yung flow ng traffic sa paligid po ng Senate. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Wala ng buhay ng matagpuan ng isang babae sa isang irrigation canal sa San Jose, Nueva Ecija. Sa kuha ng CCTV, nakaangkas ang biktima sa motorsiklong minamaneho ng isang lalaki noong May 20 ng madaling araw. Nakita pa silang magkasama sa bahagi ng Barangay Malasin mag-aalas 2 ng umaga. Makalipas ang halos 6 na minuto, wala nang nakaangkas sa motorsiklo. Dumaan ang lalaki sa kanyang bahay bago tuluyang bumalik sa inuman kasama ang kanyang kaanak. Alas 7 na ng umaga nang makita ng mga nagja-jogging ang bangkay ng 21 anyos na babae na kinilala ng kanyang mga kaanak. Sa investigasyon ng pulisya, magpinsan at dating magkarelasyon ang dalawa. Kainuman ng dalawa noon ang isa nilang kaanak at ang kasalukuyang nobyo ng biktima. Nagkayaan daw bumili ng pagkain ng suspect at biktima kaya umalis. Doon na raw pinalo ng bato sa ulo ng suspect ang biktima at saka itinapon sa irrigation canal. Agad inaresto ang 27 anyos na suspect na aminadong matinding selos ang nagudyok para magawa niya ang krimen. Patay ang isang lalaking tindero ng pandesal matapos barilin at pukpukin ng bato ng kapwa niya tindero sa San Fernando, Pampanga. Base sa investigasyon, nagkainitan ng suspect at biktima nang magkasalubong sa bahagi ng barangay Kalibutbot. Doon na naghabulan ng dalawa hanggang umabot sa barangay Lara kung saan naaabutan ng suspect ang biktima at binaril ng 3 beses. Hindi pa raw nakontento ang suspect at hinampas pa ang ulo ng biktima sa kalsada at sinipa. Kumuha rin siya ng bato at ipinukpok sa mukha ng biktima. Iniimbestigahan na ang insidente at tinutugis ang nakatakas na suspect.
Happy Monday! Running is life para sa mahigit 44,000 runners na nakijoin sa first ever Sparkle Run. Sa hudyat na yan, sama-samang tumakbo ang runners sa kanilang specific race category sa Sparkle Run 2026. Bago tumakbo, ilang Sparkle Stars ang nanguna sa stretching at warm-up exercise. Spotted naman ang ilang kapuso na naki-Sparkle Run gaya ni na Alden Richards, Barbie Forteza, Martin Del Rosario, Chris Bernal, Derek Monasterio, Mark Bautista, Tim Yap at marami pang kapuso. Siyempre, nakitakbo rin ang inyong mare at sina Pareng Rafi Tima at Maring Maris Umali. Kabilang sa top celebrity finishers sa kanilang respective categories, sina Royce Cabrera, Ashley Rivera, David Licauco at Martin Javier. Present din si Master Cutter Dingdong Dantes at Ay de las Alas sa awarding ng iba pang top finishers. Katuwang ng Sparkle GMA Artist Center ng City of Manila at Ron Rio sa advocacy na ipromote ang healthy lifestyle. It's for, awakening them, the other artists also, pati yung mga netizens na maging health conscious. Running is a way of life, ika nga. Mga kapuso, mag-ingat at suriing mabuti ang tatanggaping kasambahay. Sa Pasig, nahuli ka ang pagnanakaw ng mga cellphone at pera ng isang kasambahay na unang araw pa lang sa trabaho. Panoorin ang balitang hatid ni EJ Gomez para wag maging biktima. Kuha ang CCTV video na yan sa loob ng isang bahay sa barangay Manggahan sa Pasig. Kita ang babaeng kasambahay na nagpapakain ng bata. Dinampot niya ang isang cellphone at ipinatong sa gilid ng mesa. Binulungan niya ang bata at inutusang umakyat sa second floor ng bahay. Sinundan niya ang bata. Magkalipas ang ilang segundo, bumaba ang kasambahay. Sa likod ng pintuan, kinuha niya ang kanyang bag. Dinampot niya ang cellphone at ilang gamit sa mesa. Kinuha ang isa pang cellphone na nakapatong sa sofa at saka lumabas ng bahay. Sa isa pang CCTV, kita ang dahan-dahang pagbukas ng gate ng babae na naglakad palayo sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas mula sa CR ang nanay ng bata. Napansin niyang wala na sa mesa ang kanyang cellphone. Natangay raw ang 2 cellphone at isang wallet ayon sa biktimang si Claudette. Kasisimula lang daw sa trabaho ng babae na nagpakilalang Jean Ann Castro. Noon yung anak ko binobola-bola niya, sinabihan niya anak ko na umakyat ka sa taas magtago ka, gulatin mo si mami. Pagbaba niya, nagmadali siyang Abot daw sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na cellphone, bukod pa sa wallet na may mahigit 100,000 pisong cash. ginagamit ko yun for work. Nandun po lahat ng mga photos namin, emails, lahat po ng online banks. And yung wallet ko po, nandun po lahat ng ATM ko, lahat ng IDs ko. And meron ding around 1,500 na halaga or money. Ipinost ni Claudette ang insidente at CCTV sa social media. Doon lumabas ang iba pang nabiktima umano ng kasambahay na gumamit daw ng ibang pangalan. Pinapasukan niya yung mga onting tao. Normally mga tinatanong niya, village po ba kayo? Ilan po kayo sa bahay? May bata po ba? Ano po yung amo? Same day din pumapasok siya, bait-baitan, and then same day din ilang oras lang magnanakaw na siya. Inireport na ang insidente sa Pasig City Police at sa Barangay Manggahan. Hiling ko lang po ay makulong po talaga siya mahuli. Dito po talaga ako magsampa ng kaso po. Sa atin mga naghahanap po ng kasambahay, maghingi po tayo ng mga ID o kahit anong documents, barangay clearance or police clearance. Check natin kung yun to talaga ang kanyang pangalan o nagpapanggap lang po yung tao na yan. Huwag po tayo basta-basta agad maniwala po. Patuloy ang pagtunton ng pulisya sa sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Isang nasawi matapos magkabanggaan ng 2 bus sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno sa pakurbadang bahagi ng Barangay Taloy Sur ang ordinary bus. Nakabanggaan ito ang air-conditioned bus sa pababang bahagi na ng kalsada. Nahagip din ng ordinary bus ang isang SUV bago ito bumangga sa pader sa gilid ng kalsada at tumagilid.
Sa datos ng Tuba Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 75 pasahero ang dinala sa iba't ibang ospital. Isa pa sa mga tinitinang dahilan ng mangyari nitong Sabado ay kung lagpas sa bilang ng mga sakay ang ordinary bus. Humingi naman ng pasensya ang kumpanya ng bus. Nagsasagawa na rin daw sila ng internal investigation at nakikipagtulungan sa mga otoridad at ahensyang nakatutok sa insidente. Iniurong ng Quezon City Prosecutor's Office ang deadline sa pagsusumiti ng kontrasalaysay ng mga opisyal ng gobyerno na inireklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Neil Abayon, noong Biyernes, May 29 dapat ang deadline. Pero iniurong ito sa July 3 sa hiling ni na Securities and Exchange Commission Chairman Francis Edralin Lim at Insurance Commission Commissioner Reynaldo Regalado na idinagdag lang sa reklamo noong May 15. Kaugnayan sa pagsasapubliko ng financial transactions ni Carpio sa impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Abril. Ang mga orihinal na inireklamo ay sina BSP Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Gayon din sina House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro at Representative Percy Sendanya, Shel Jokno at Laila Dilima. Nauna nang nanindigan ng 4 na kongresista na wala silang nilabag na batas sa impeachment hearing. Dati na rin iginiit ng BSP na ginagawa lang nito at AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang kanilang mandato alinsunod sa batas at sa due process. Patay ang 3 sakay na isang truck matapos bumangga sa isang motorsiklo at tumama sa puno ng akasya sa Maasin, Iloilo. Sa kuha ng CCTV bago ang aksidente nitong Sabado, kita ang mabilis na takbo ng truck sa kalsada sa Barangay Kaygon. Kita rin ang 2 pahinante na nasa ibabaw ng mga kargang kawayan. Ayon sa pulisya, posibleng sinubukang iwasan ng driver ang motorsiklo at sinadyang ibangga sa puno ang truck. Patay ang may-ari ng truck at driver nito. Nasawi rin ang isang pahinante. Sugatan naman ang isa pang pahinante na isinugod sa ospital. Nagtamo naman ng galos ng rider matapos matumbang sinasakyan niyang motorsiklo. Patuloy pang inaalam ng pulisya kung nawala ng preno o may sira ang truck. Abiso po sa mga motorista, may inaasahang big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa oil industry source, base sa 5-day trading, may inaasahang 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos hanggang 5 pesos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Kabilang sa mga nakaapekto sa galaw ng presyo ng langis, ang humuhupang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, ang posibleng peace deal sa pagitan ng dalawang bansa, pati na ang posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Dance Universe mag-ingay, may bago ng Ultimate Dance Star Duo. Congratulations, Sugar and Verizon Cherry Ultimate Dance Star Duo! Itinanghal na Ultimate Dance Star Duo ng Stars on the Floor Season 2, sina Sugar Mercado at Jeremy ng Horizon o ang Sumi Duo. Nakatanggap sila ng 1 million pesos cash prize. Thankful ang Sumi sa supporters ng kanilang journey sa competition. Hindi ko ako nanalo kami. Wala po talaga sa sistema ko. Basta sabi ko, Lord, malagpasan lang namin na hindi kami nadidisgrasya. Yun na po kami, panalo na kami. Gusto lang namin ipahiwatig na kahit sobrang hirap na lalaban kami hanggang dulo. Runner-up naman ang duo ni Shanti Vidala at Jao ng Alamat o Team Chow. Spotted sa Grand Final si It's Showtime host Ann Curtis na full support sa kanyang kapatid at nag-compete din sa show na si Jasmine Curtis Smith. Thankful ang Dance Authority na sina Primetime Queen Marian Rivera, Coach Jay at River Cruz, pati na rin ang host nito na si Asia's multimedia star Alden Richards sa successful run ng Stars on the Floor Season 2.